Hello po! Welcome po kayo sa channel ng mga magagaling na farmer. I-update po natin kayo sa ating tanim na okra na kasalukuyang namumunga na po siya. Namimitas na po tayo ng bunga. Tingnan nyo katunayan, ayan po yung kanyang mga bunga. Hindi ko na matandaan kung kailan natin ito itinanim. Basta ang target ko noon, November, ay mamimitas tayo. At yun nga, nangyari po na November ay namimitas na po tayo ng bunga. Kung naghahanap po kayo, nag-iisip kung ano yung pwede nyong itanim sa inyong mga sakahan, maganda po itong okra na itanim at palakihin, talamihin. 30 pesos po ang per kilo ngayon ng okra. Hindi ko alam sa inyo, pero dito sa atin 30 pesos po yung presyo ng per kilo sa ating okra. 2 times ko na po siya inabunuhan. Puro urea po yung aking inabono. Weekly po tayong nag-spray. Nilagyan ko rin po ito ng C10 para hindi mangulot. Nilagyan ko siya ng malatayon. Of course, hindi yan nawawala para hindi uminto sa pagsupang at pamumulaklak. Hindi kasi basta-basta foliar lang yung growth hormone kasi yung hindi gagaya ng mga foliar na iba. So dito obserbahan natin kung hanggang kailan naabot yung 30 pesos na presyo ng okra. Ang target ko ito siguro ang January, February abot to. November pa lang ngayon. Nagpapatubig po tayo. Ayan o. Kasi hindi na umulan. Isang linggo nang hindi umuulan. Ayan. May mga bakante pa. Kaya hinahabol ko yan. Tinamnan ko ulit yan ng okra. Ayan. Ito yung ating mga tanim na higit isang buwan na to eh. Hindi ko lang ma-eksakto kung kailan ko to na itinanim talaga. Ang pala nito, ang variety nito yung smooth green ng S-West. Kursunado ko yung smooth green ng S-West. Non-stop siya kumabunga. Ayan o, kita nyo yung mga bunga. Ayan, araw-araw po ang pitas ng okrang ito. Ang sipag po niyang mamunga at malalaki yung kaya araw-araw, dahil hindi pwedeng palakihin, dapat ganyan lang kalaki dapat yung 4 inch pinakamalaki. Ayaw nila na kasi naman lalaki, kaya maliliit pa lang kailangan ng kailangan ng pitasin para talagang bibilhin. Konti ngayon ang okra dahil siyempre konti pa yung mga siguro nagtatanim pa lang sila. Ko ito tinanim September yata ito tinanim. Siguro katapusan ng September. Hindi ko na maalala kung kailan ko ito tanim kasi hindi sabay-sabay. Ilan dito, may nauna, may nahuli. Kaya lang 3 beses na ako dito nagpalit o yung dinoble kasi hindi basta-basta tumutubo. Mahirap din patubuin sa mga time na yun, kaya sigurado ko na kukunti yung may okra ngayon, kaya mataas ang presyo. Hindi kagaya ng ang presyo ng pechay ngayon ang baba, napakamura. Kawawa naman yung mga kapatid natin, kaparehas nating magsasaka na nagtanim ng pechay. Napakamura po ng pechay. Ang din, ang siling labuyo, napakamura pa din. 180 yata, 150, ganyan yung presyo ngayon. Tingnan natin kung anong mangyari itong December, January. Kasi yan talaga yung kagandahan ng presyo ng siling labuyo. Nagtanim din tayo ng sa mga farmer na nagtatanim ng mais. Babagitin po natin yung technique ng pagtatanim ng mais na kung paano tayo nakaka-10 tonelada sa isang hektarya. 10 pataas po yun na tonelada sa isang hektarya. Lalo ngayon, napakamahal ng abono. Dapat wise po tayo sa paglalagay ng abono, hindi yung lagay tayo ng lagay. Kaya tayo may mga ginagamit na pampatakaw, pampalaki ng halaman para
makaiwas tayo sa grabing mahal ng abono. Gamit tayo ng abono pero in moderation lang, huwag marami, konti-konti lang para hindi tayo mahirapan, hindi tayo masyadong magkagastos sa pagbili ng abono. Kaya ito, 2 times ko pa lang itong inabonohan. So yan ang kanyang itsura. Saka konti lang yung nilalagay ko dito, mga siguro about 2 to 3 grams per plant. Yan ang aking ginagawa para hindi masyadong baka mamatay kasi kapag kung masyadong marami. Sa pag-abono dito, dapat 2 to 3 weeks abono naman ulit para tuloy-tuloy yung kanyang pagbubunga. So kung meron kayong katanungan tungkol dito at kung gusto nyong matuto tungkol sa pagtatanim ng okra, din ito, pinagkakaperahan din talaga kapag na-timing mo yung pagtatanim ng ganito. Comment down below at mas maganda mag-subscribe po kayo para lagi kayong updated. Hindi basta subscribe, i-click nyo po yung notification bell. Yung mga video na pinapanood ninyo na sa palagay nyo kailangan ninyo, i-save po ninyo, i-like ninyo para magpakita sa inyong wall sa YouTube para mayroon kayong balik-balikan para maunawaan yung mabuti, matutunan yung mabuti. Ang pagtatanim nito, nung una, nung mahirap, kung madaling tumubo, kahit tig-isa. Pero pag ganito na mahirap patubuin, may mga dala-dalawa dito kasi ginawa kong dalawa dahil medyo nakakapagod yung palit ng palit. Kaya ginawa kong dalawa yung iba. Pero kailangan talaga isa lang para malaki yung puno, maganda, magbunga at magsasanga siya ng malalaki din. Besides, itong okra, matagal ang buhay nito basta hindi lang siya nabababad sa tubig. Lalo ngayong summer, dapat itong tag-init. Weekly itong dapat isprayan ng ang ginagamit ko lang dito yung Resident at Delta King Tapos hinahaluan ko siya ng C10. Matipid kasi yung C10 sa isang 16 liters. Parang 3 kutsara. Kulang pa lang 3 kutsara. Pero ang ginagamit ko yung sukatan ng liquid. Kaya konti lang yung nilalagay. Sa yung C10 na 1 kilo, napakatagal kong gamitin. Kaya ginagamit ko ito dito sa okra, doon sa sile, at sa dragon fruit. Para maganda kasi yung C10 copper at may copper yung kanya active ingredient at mayroon din siyang zinc na talagang maganda sa halaman. Yung zinc kasi parang nagpapaganda rin yung sa halaman, kaya parang fungicide na foliar pa. So sa mga gustong matuto at matalagang alam ko may mga nalugi na sa inyo, may mga talagang takot sumubok, takot magkamali ulit kasi mga na-trauma sa siguro nagkautang-utang o ano kayo mga experience niyo, ganyan po talaga. Pero pag kayo susuko, talo po kayo. Sabi nga, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi naman ay hindi umaayaw. Kaya totoo yun po yan dahil experience ko na po na magsasampuntan ako dito. Marami din, hindi rin puro tumama yung aking mga tanim. Marami din beses ako nalugi. Pero kung sa isip ko noon, kung ako'y hihinto, talo ako. Kaya gano'n nga yung nangyari. Hindi ako huminto. Naglalaan ako ng pondo para laging makapagtanim sa oras ng taniman. Kasi sayang yung panahon. Sayang naman yung lupain na nasa atin kung hindi natin tatamnan at kung hindi natin gagalingan yung pagtatanim. Kaya yung mga nanonood po dito, sabi ko po na gagaling kayo at marami kayong matututunan sa mga ibinabahagi nating mga technique, pinapakita nating mga pamamaraan ng pagtatanim, pagpapalaki ng halaman. Sana makachamba din kayo at hindi maglalaon, talagang sasambat, magtatagumpay din kayo. Unti-unti lang, matuto kayo sa inyong mga pagkakamali,
magkaroon kayo ng kaalaman sa mga failure ninyo para sa susunod na inyong uulitin, meron na kayong pagbabasihan. Meron nang parang magre-remind sa inyo ninyo. Ito ikon lang. Itong ginagawa ko ito, natutunan ko to sa mga previous mistake ko. Kaya, ayan, gumaganda, gumadami, gumagaling. At ganun din sana po kayo. Maraming salamat sa panonood sa ating mga video. Subscribe po kayo. Kung mayroon kayong mga katanungan, huwag po kayong mahiyang magtanong. Sasagutin po natin ang inyong mga tanong. Kaabot natin makakaya at kailangan. Maraming salamat po.